ang 2 pisong barya ni Andres Bonifacio na tinatawag nating Flora and Fauna series. Yan po ang topic na pag-uusapan natin pagkatapos lang po ng aking maiksing intro. Isang magandang araw po sa inyong lahat, sa lahat ng aking mga kabarya, kapwa kolektor, sa lahat ng senior citizen at mga silent viewer, maging sa mga kaibigan natin dyan. Magandang araw po. Ngayong pong araw na ito ay mayroong tayong coins dito ngayon. Yung 2 piso ni Andres Bonifacio na tinatawag na Flora and Fauna series. Pag-usapan po natin. Ang coins pong ito ay bahagi pa rin ng binigay sa aking barya ni Pangulong Alpe Balingit. Sa harapang bahagi ay makikita natin ang larawan ni Andres Bonifacio na nakaharap sa kaliwa. Sa kanyang ulunan may nakasulat na Republika ng Pilipinas at sa kanyang bandang baba yung kanyang pangalan, Andres Bonifacio. Sa ilalim naman po ay yung petsa ng pagkakagawa, 1990. Sa obverse na bahagi naman, makakita tayo ng isang puno ng nyug. Yan. Puno ng nyug o coconut palm. Kung tawagin ay Cocos nucifera. Ayan. Na nakatagilid, pakanan. Meron pong nakasulat na script, Cocos nucifera. 2 piso. Ayan po. Kung titignan naman natin ang edge, ayan, plain. Plain po ang kanyang edge. Ayan. Ginawa po ang barya na yan sa BSP, Security Plant Complex sa Quezon City, Philippines. Ayan, gumagawa po tayo ng barya doon magbuhat 1975 hanggang sa kasalukuyan. Yun nga pong barya na yan ay nanggaling sa ating mahal na bansang Pilipinas. Ang period ay Republic. Magbuhat 1946 hanggang sa kasalukuyan. Standard circulation ko yan. Ang taon ng pagkakagawa, 1983 hanggang 1990. Value po 2 pesos. Ang currency, piso. Ang komposisyon ay copper nickel. Tumitimbang po yan ng 12 grams at may diameter na 31 mm at kapal na 2 mm. Ayan o. Ang hubog po, decagonal o 10-sided, 10 side. Milled ang technique na ginamit po dyan at medal alignment ang orientation. Na-demonetize na po yan noong January 2, 1998. Ngunit nag-iwan ang number na N number 3750 at reference number na KM number 244, school number 85. Sa ganyang uri po ng barya ay may mga naitabi na po ako. Ito po ipapakita ko sa inyo. Yung 1984, yung 1985, at yung 1986. Yan po, naitabi ko na po yan nung sinauna pa. Yan. Alamin naman po natin ang kanilang mga presyo dito sa numista. Dito po sa numista, kapag ang inyong barya ay may petsang 1984, ang very good po niyan ay 5 pesos 60 centavos. Ang fine po ay 22 pesos. Ang very fine, 24 pesos, extra fine, 26 pesos, almost uncirculated, 31 pesos, at yung uncirculated po niyan ay 63 pesos. Samantalang yung 1983 po, ang uncirculated po ay 110 pesos. Dito naman po sa petsang 1985, yan. Kapag ang barya nyo ay may petsang 1985, ang very good po niyan at saka yung fine ay 11 pesos. Ang very fine po ay 17 pesos at ang extra fine ay 34 pesos.
Kapag naman po ang inyong barya ay 1986, nagkakahalaga po yan ng 16 pesos. Yung fine po at very fine ay pareho pong 16 pesos. Dito naman po sa eBay, may tatlong presyo po siya. Kapag po ang inyong barya ay may petsang 1984, nagkakalaga po ng $30. Tapos po, kung ang inyong barya naman ay may petsang 1988, nagkakalaga po yan ng $8.95. Yung panghuling eBay po, kapag ang inyong barya ay nasa petsang 83 hanggang 90 ay nagkakahalaga ng 6.56 pesos $6.56. Ayan po. Dito naman sa News Corner, kapag ang inyong barya ay 1984, nagkakahalaga po ng 11.95 euro. Yan po lamang at wala ng iba. Sino ba itong si Andres Bonifacio? Atin pong alamin. Si Andres Bonifacio ay ipinanganak sa Tondo, Maynila noong November 30, 1863. Ang kanyang buong pangalan ay Andres de Castro Bonifacio. Siya po ay anak ng mag-asawang Catalina de Castro at Santiago Bonifacio. Siya po ay nakapag-asawa ng makalawang beses. Ang una niyang naging asawa ay si Gregoria de Jesus at ang pangalawa ay si Monica Bonifacio. Si Andres Bonifacio ay isang makabayang tao, kaya naging leader po siya ng revolusyon. At siya po ang tinanghal na supremo ng Katipunan, kung tawagin po ama ng Katipunan, si Andres Bonifacio. At sinasabi nga sa mga istorya na si Andres Bonifacio ay nagkasala ng sedisyon. Kaya siya ay ipinadakip noon ng dating Pangulong si Emilio Aguinaldo. At noong nga pong 1897, siya ay nahatulan ng kamatayan ng Consejo de la Guerra, o yung tinatawag nilang Council of War, sa pamumuno ni Major Lazaro Macapagal. Under po siya ni General Mariano Noriel ng sandatahan ng Kawit, Cavite. At yan po ang maiksing kasaysayan ng ating bida sa araw na ito na si Andres Bonifacio.